samahan niyo ako mga kapatid na buksan ang ating mga Biblia. In Matthew chapter 18 verse 12 to 13. Matthew 18:12 mga kapatid to 13. It says, "What do you think if a man owns 100 sheep and one of them wanders away? Will he not leave the 99 on the hills and go to look for the one that wandered off? And if he finds it, truly I tell you, he is happier about the one sheep than about the 99 that did not wander off. In the same way, our Father in heaven is not willing that any of these little ones should perish." Basahin natin sa Tagalog mga kapatid. Ano ang akala ninyo kung ang isang tao ay may isang daang tupa at maligaw ang isa sa mga yaon? Ngunit, hindi baga iiwan niya ang naputsyam at pasa sa kabundukan at hahanapin ang naligaw? 13, at kung mangyaring masumpungan niya ay katotohanang sinasabi ko sa inyo na magagalak ng higit dahil dito kaysa siyam na putsyam na hindi nangaligaw. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin minsan pa ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. And this morning, mga kapatid, I will be sharing the Word of God with you with a title that says, Lost but Found Before the Sound. Lost but found before the sound. Let's bow our head and let's pray, mga kapatid. Hallelujah, dakila at makapangyarihan naming Diyos, minsan pa, Panginoon. Sa mga oras na ito kami humingi, Panginoon, hallelujah, ng iyong presensya, ng iyong paggabay, Panginoon, ng iyong anointing, O God, hallelujah, upang patuloy naming maunawaan ng iyong mga salita sa araw na ito, Panginoon, hallelujah, naniniwala kami, Panginoon, na may mensahe ka sa bawat isa sa amin, Panginoon, na narito at nakikinig sa kanilang mga tahanan, Panginoon, hallelujah, Lord, i-anoint mo ang iyong lingkod, hallelujah, na iyong gagamitin, itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon, and let your word be preached today according to your will, O God, hallelujah. Maraming salamat, Lord. We thank you so much. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Makakaupo na po kayo, mga kapatid, at sabihin mo sa katabi mo, makinig tayo. Amen. Makinig ay hindi matulog, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Amen. So, sino na dito, mga kapatid, ang nawala na before? Sino na yung naligaw? Naligaw, hindi nanligaw, ha? Naligaw. Amen. I'm sure, mga kapatid, at some point, lahat tayo naligaw na. Tama ba, mga kapatid? Kahit na street lang yan, mga kapatid, kahit na kung saan man sa street nyo naligaw, sa Pag-asa, lagi kaming naliligaw dati nang nag-outreach kami, mga kapatid. So, lahat tayo, mga kapatid, may experience na tayo na at some point nawala tayo, naligaw tayo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Are you with me, mga kapatid? Amen. Para akong magcha-chop ng carrots. Bili na po kayo, kutsilyo po. Ilalagay niyo lang po sa rep, tatalas na po. Ganon. Narinig niyo na yung mga kapatid. Amen. Siyempre, praise the Lord. Amen. So, at some point, mga kapatid, lahat tayo ay naranasan ng maligaw, mga kapatid. Naalala ko, last year lang, December, galing akong QC, mga kapatid, nagpaayos ako ng car ko. And pabalik, mga kapatid, siyempre hindi ko naman masyadong kabisado ang QC, pero kasi taga-south tayo, yung north, bala na sila doon, mga kapatid. Naligaw ako, mga kapatid, na mali ako ng pasok. Instead na didiretso ako, napakanan ako, papuntang NLEX pala yun, mga kapatid. At pagtingin ko, sabi ko, bakit may toll gate na agad? Naligaw ako, mga kapatid. Tas, nakalagay na doon, Valenzuela, tapos next exit ay Bulacan, somewhere in Bulacan, mga kapatid. Sabi ko, ano nang nangyari sa akin? Ba't ako nakarating dito? Siyempre, natakot ako, mga kapatid, pero still hinanap ko yung daan kung saan ako pwedeng mag-exit, mga kapatid. Parang, siyempre mag-isa lang ako, so wala akong mapagtanungan. Tsaka, ayoko din magtanong kasi, minsan pag nagtatanong ka sa tao, iba-iba yung sagot nila. Di ba, mga kapatid? So, hinanap ko yung daan, mga kapatid, and napunta ako sa Manila, somewhere, basta parang liblib na lugar. Sabi ko, tutuloy pa ba ako? Magpapatuloy pa ba ako maghanap ng daan? Parang gusto ko ng
call a friend, nandito ako sa tapat ng ganito. Siya na lang ang mag-drive. Anyways, mga kapatid, we all experience this, mga kapatid. At some point in our lives, mga kapatid, we were once lost, mga kapatid. Amen? So same with the story that nabinasa natin, mga kapatid, this story of the lost sheep, mga kapatid, and then after this story is the lost coin and the prodigal son. If you will read, mga kapatid, the Bible. So, paano ba tayo kapag nawawala tayo? Masaya ba tayo? Hindi, mga kapatid, di ba? Being lost can be frustrating, mga kapatid. Tama po ba? It's difficult. And lots of struggles, mga kapatid. Amen? By definition, loss means unable to find one's way, or denoting something that has been taken away of, or cannot be recovered, and disoriented or astray or off track, mga kapatid. In Greek word, lost is kamenos. Sabihin nga natin kamenos. Pero yung spelling na ay may CHA, mga kapatid. Parang chamenos, ganun. Which means gone or departed. Lumisan, nawala, umalis. Amen? Diba, mga kapatid? So, yun yung definition ng lost, mga kapatid. That's why our title for today is Lost but Found Before the Sound. Amen. Let's say it nga again, mga kapatid. Lost but found before the sound. Amen. So let me tell you, mga kapatid, hallelujah, that what do we need, mga kapatid? Ano ba yung kailangan natin so we are able to save the lost? Di ba, we are instrument of God, mga kapatid, ng ating Panginoon upang maligtas pa ang mga naliligaw pang mga nawawala pa sa Panginoon, mga kapatid. Amen. I'll be quick lang, mga kapatid. So baka 11, tapos na tayo. So please, bear with me, mga kapatid. Amen. Pasensya na kayo, mga kapatid. First time ko lang gumamit nito, pero God is good. Amen? Amen. Praise the Lord. So ano ba nga, mga kapatid, what do we need to be able to save the lost? First thing first, mga kapatid, is we need to walk in the light. Amen? Kailangan natin, mga kapatid, na lumalakad tayo sa liwanag, mga kapatid. Imagine na ang isang bulag ay nag-aakay din ng isang bulaga. Di ba, mga kapatid? Di ba, pareha silang mapapahamak, mahuhulog. Di ba, mga kapatid? How does it feel kapag nasa dilim tayo? Sino dito yung natutulog ng lights off? Taas ang kamay. So, yung iba lights on. Yung iba blinking. Dim. Amen. So, ano ba yung pakiramdam kapag nasa dilim tayo? O sige, hindi na lang sa pagtulog kasi syempre kapag natutulog tayo, comforting sa atin yung patay yung ilaw. Tama ba, mga kapatid? Pero what if napunta ka sa isang lugar at biglang nawala ng ilaw, nawala ng liwanag, mga kapatid? How will you feel, mga kapatid? Di ba hindi yun masaya, mga kapatid? Di ba we feel threatened, mga kapatid? We think of possible danger, baka delikado, baka may manaksak sa akin. You feel unsecured. Hindi safe yung pakiramdam mo, mga kapatid. Kasi nasa madilim ka, hindi mo nakikita. Walang liwanag, wala kang liwanag na nakikita, mga kapatid. At bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, we must secure our light. Amen, mga kapatid. Paano, Sister Evelyn, paano natin masisecure ang ating liwanag, ang ating light, so we can be able to reach the lost? It's, mga kapatid, if we stay with the one who created it. The only way, mga kapatid, na mananatili tayo sa liwanag ay manatili tayo sa source ng liwanag, mga kapatid. And I'll tell you, when we are connected with the one who created it, we will never run out of it, mga kapatid. Kapag nakakonect ka sa source ng liwanag, ang ilaw, mga kapatid, nakakonect yan sa baka sabihin nyo, Maynilad, Meralco, mga kapatid. Nakakonect yan sa source, sa power source, mga kapatid. At kapag hindi yan connected, may ilaw po ba? Wala. Di ba wala? Madilim, mga kapatid. Hallelujah. So, ang mararamdaman natin ay danger. Unsecured tayo, mga kapatid. Hallelujah. But if you always connect yourself
to the source of light, which is our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Siya yung source ng liwanag ng buhay natin. Siya yung totoong liwanag ng buhay natin, mga kapatid. Hindi ka lalakad sa dilim, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Pansinin nyo, mga kapatid, yung mga kakilala natin na wala na sa Panginoon or wala pa sa Panginoon, mga kapatid. 'Di ba pag kinumusta mo sila, kamusta ka na Brad? Kamusta ka na sis? Eto, ganito yung buhay. Yung asawa ko batugan pa din. Yung anak ko adik. 'Di ba? Parang ito yung buhay, walang makain. 'Di ba ganun, mga kapatid, yung naririnig natin, parang hirap na hirap sila sa buhay, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Pero mga kapatid, kapag kinumusta mo yung Kristiyano, yung may liwanag sa buhay, yung nananampalataya kay Kristo, mga kapatid, hallelujah. Ang sasabihin niyan, pag tinanong mo, kamusta ka kapatid? Eto, God is good. Amen? May pagsubok, pero mabuti ang Diyos. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Si Lord pa rin yung lumalabas sa bibig kahit maraming pagsubok. Hindi yung pagsubok yung lumalabas sa bibig, mga kapatid. Hindi chismis, mga kapatid, kundi ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya mahirap lumakad sa kadiliman, mga kapatid. Mahirap mag-impart ng light kung walang liwanag yung buhay natin, mga kapatid. Hallelujah. When you are walking in the light of God, it will show. Makikita sa buhay natin yan. Makikita sa mukha mo yan. Yung parang hindi, alam niyo yung kasabihan, mga kapatid, na ano ba yan? Mukha ka na namang Biyernes Santo. Alam niyo yan, mga kapatid. Narinig niyo na po yan. Amen. Diba? Parang ang dilim, ang hirap-hirap ng buhay niya. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa, mga kapatid. But today, mga kapatid, I'm telling you that when you walk on the light, mga kapatid, or in the light, it will show in our lives, mga kapatid. Because darkness is powerless when there is light. Amen. Kahit madilim yung buhay mo, kahit tila madilim yung buhay mo, marami kang pagsubok sa buhay, pero kapag present ang Diyos, present ang liwanag ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! I'm telling you, mga kapatid, kahit gaano kadilim, powerless yan. Kasi powerless ang darkness, mga kapatid, sa liwanag ng Panginoon. Amen. Hallelujah. In Genesis chapter 1, verse 3 to 4, mga kapatid. Genesis 1, 3 to 4, it says, and God said, let there be light. And there was light. God saw the light was good, and He separated the light from the darkness. Ano po bang unang nilikha ng Panginoon, mga kapatid? Ang liwanag po ba o ang tao? Liwanag. Di po ba, mga kapatid? Di ba liwanag? Because God never intended us to walk in darkness, mga kapatid. God created humans last and provided everything we need so we enjoy His creation. Eh di sana kung nauna kang likhain ng Panginoon, nasisipan natin yung mga hayop dyan sa daan, di ba, kapatid? Baka napunta na tayo sa dagat, sa kung saan man, mga kapatid. But truly, our God is good, mga kapatid. He knows what is He doing, mga kapatid. Alam ng Panginoon kung anong ginagawa niya. Di ba, mga kapatid? Hindi ka ginawa ng Diyos para pahirapan ka. At para mag-suffer ka lang, mga kapatid, sa mga pagsubok. Hindi tayo nilikha ng ating Panginoon para pahirapan lang tayo ng Diyos, mga kapatid. Imagine kung ginawa, di ba? Imagine the creation, mga kapatid. Kung ginawa ng Diyos muna ang tao bago ang liwanag. Amen? Imagine na ginawa muna ng Panginoon yung mga hayop bago ang, or yung tao bago yung mga kaliwanagan, mga kapatid, o yung light, mga kapatid. Hallelujah. Kaya hindi ginawa ng Panginoon kasi alam ng Panginoon, mga kapatid, na kailangan natin ng liwanag sa buhay natin. Mga kapatid, hallelujah. Ang Diyos natin ay organized. Alam ng Diyos yung ginagawa niya, mga kapatid. Ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay hindi magulong Diyos. Sasabihin natin sa buhay natin, ano ba naman to? Ang gulo-gulo na ng buhay ko. Ang gulo naman ni Lord, di ko maintindihan yung will niya. Ay, nasisi pa nga si Lord. Sabi ng mga Batanggay niya, kagaling, mga kapatid. Di ba? Praise the Lord. Amen. So, hindi ganun ang ating Panginoon, mga kapatid. He provided everything
we ever need before us, mga kapatid. How amazing is our God, mga kapatid. Imagine, mga kapatid, di ba? And that's why, when we need light, mga kapatid, or slowly we feel that we are entering, mga kapatid, into darkness, let's keep in touch with the one who is the source of light. Kapag nararamdaman natin na parang gumugulo na yung buhay ko, parang dumidilim, parang hindi ko na nakikita yung liwanag, hindi ko na nakikita yung kalooban ng ating Panginoon, let's keep in touch with God. Yung paglayo, mga kapatid, ay hindi magdadala sa atin sa liwanag. Tandaan natin, mga kapatid, ang kamunduhan ay madilim. At maraming bubulag sa atin, mga kapatid, upang hindi natin makita yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. So we should always make sure, mga kapatid, that we are in the power of God, mga kapatid, the source of light, mga kapatid. In John chapter 8, verse 12, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of light. Sabi sa Tagalog, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Nasaan po ba tayo ngayon, mga kapatid? Sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. So si Lord lang kailangan natin, mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Pero syempre, magbayad pa rin tayo ng Meralco, mga kapatid. Talagang putol yung ilaw natin, di ba? Pero mabuti ang Panginoon. Siya lagi yung nagpo-provide. Either ilaw man yan sa mundo, or ilaw ng Meralco, mga kapatid. The Lord always provides, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. So, we should remember that, mga kapatid, to walk in the light, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. My second point is, you need to be strengthened and be equipped. Kung gusto mong gamitin ka ng Panginoon na to save the lost, mga kapatid, kailangan malakas ka. Amen? Hindi pwedeng palagi tayong, yung sinabi ko kanina, para tayong palaging pinagsakluban ng langit at lupa. Para mong sinabi na walang kapangyarihan ng Diyos na magpalakas. Diba, mga kapatid? We need to be strengthened and be equipped. Bakit, mga kapatid? The big possibilities are yung lost soul na nire-rescue mo ay mahina and wounded. Amen? Kapag magre-rescue ka ng isang lost, kaya wala siya, kaya lost siya, mga kapatid, wala siya sa Panginoon, madilim pa yung buhay niya, mga kapatid, ay nanghihina yun, mga kapatid. Amen? Walang tao na malakas spiritually na nasa labas lang ng simbahan, mga kapatid. Kasi yung source ng kalakasan natin ay again nasa ating Panginoon, mga kapatid. So, most probably, mga kapatid, yung i-rescue nating soul ay mahina, weak, and wounded, mga kapatid. Amen. And rescuer are like soldiers. Diba? Alam niyo yan, mga kapatid. Hindi yan pupunta sa isang gera na walang bala, walang armas, mga kapatid. Hindi pwede yon. Dapat ready ka. Dapat ready tayo palagi, mga kapatid. Dapat equip ka. Amen? Dapat may dala kang band-aid, mga kapatid. May wound kit ka, di ba, Sister Jenny? Laging may kit available doon sa likod, mga kapatid. To stop the bleeding of the wounded, mga kapatid. You need to have the oxygen if he or she is barely breathing, mga kapatid. Maaring pagod yan, di ba? Kaya kailangan niya ng lakas. At kung ikaw na mag-aakay, ay wala ding lakas, paano mo siya maaakay, mga kapatid? Amen. When we ask God His blessing, like, Lord, palakasin mo ako, it's not only for yourselves, mga kapatid. It's not only for you. It's also for other people, mga kapatid. So you can impart strength, mga kapatid, sa ibang tao. Amen po ba, mga kapatid? Paano tayo makakapag-impart ng lakas kung ikaw na nag-aakay ay mahina rin? Kung ikaw, hindi ka masyado nagsisimba, ay linggo lang kasi linggo ko lang gusto yung tugtugan doon, linggo lang active yung mga tao doon. Mas marami pag linggo, mas masaya. Amen? Hindi ka equip, mga kapatid. Hindi tayo uma-attend ng gawain. Pwede namang humabol, pero hindi rin ginagawa. Ay, wag na, 1 oras na lang eh. Hindi na ako hahabol. Nakikita ng Panginoon palagi yung desire ng puso natin. Tandaan natin yan, mga kapatid. Amen?
Paano ka mag-aakay, mga kapatid, ng mahina kung yung prayer life natin ay mahina din? Hindi tayo nagpipray. Nagpipray lang tayo kapag may kailangan. Ano yung kanta? Ano? Pangkain. Ako'y, basta may kanta yun, mga kapatid. Tinatawag mo lang ako tuwing may kailangan. Di ba, mga kapatid? Basta, isi-search ko, mga kapatid. Lord, patawad. Di ba, mga kapatid? Paano ka magpapalakas? Paano ka mag-aakay kung mahina ang prayer life mo? Kung hindi ka nagwo-worship. Yung worship natin, mga kapatid, ay, ano tawag doon? Lalatoy-latoy. Parang walang lakas, pero pag nag-concert naman yung Coldplay, woo! Di ba, mga kapatid? Di ba, mga kapatid? Yellow! Andaw. Praise the Lord. Pag artista, grabe yung palakpak, mga kapatid. Pag may vlogger, grabe. Pero pag si Lord, mga kapatid, ang hina ng worship natin, wala tayong lakas. Sino ba yung nagbigay ng lakas mo, kapatid? Amen. Hindi ba si Lord? Di ba, mga kapatid? Hallelujah. Paano tayo mag-aakay ng mahina kung yung relationship status mo sa Lord ay MU? May mutual understanding kami ng Panginoon. Hindi mo na ako magsisimba. Oo. Yung status natin sa Panginoon, yung relationship natin, ay hindi stable. Paano tayo mag-aakay, mga kapatid? Kung meron man na pinakamagandang relationship na dapat ay stable ang mga Kristiyano, yun ang relasyon natin sa Panginoon. Mga kapatid. Hallelujah. Kasi, paano, mga kapatid? Diba? Kaya palagi tayong humingi ng wisdom and strength sa ating Panginoon, mga kapatid. Ang problema minsan ay mali yung pinaguhugutan natin ng lakas. Diba, mga kapatid? Yung pinagugutan mo ng lakas, yung resources mo, yung mahal mo sa buhay. Diba? Minsan, tao yung huhugutan natin ng lakas, mga kapatid, yung leader. Kapag si brother or si sister yung tinitingnan ko kasi parang yung perfect yung buhay niya. Tinitingnan ko, minomodel ko si pastor. Kaya pag may disappointment, mga kapatid, tisod agad. Diba, tatalikod agad, mga kapatid. Hallelujah, hindi na magpapatuloy kasi mali yung inspiration natin. Amen? Gusto natin, tama yung relasyon natin sa tao, pero mali naman yung relasyon natin sa Diyos. Pero pag inuna natin, mga kapatid, yung relasyon natin sa Panginoon, magiging maayos din yung relasyon mo sa kapatid mo. Di ba, mga kapatid? So, best relationship goal, mga kapatid, ay yung relationship natin sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Iwan man tayo ng mundo, mga kapatid. Huwag lang tayong maiwan papuntang langit. Okay na yon, di ba, mga kapatid? Praise the Lord. Kaya patuloy tayong humingi ng lakas sa Panginoon. Di ba? May point talaga sa buhay natin na kahit lagi tayo nagsisimba, nanghihina tayo. Tama po ba? Yes. Kahit palagi ka sa Bible study, palagi ka sa prayer night, nagpe-prayer and fasting ka, may time talaga, mga kapatid, na nanghihina tayo. Maraming pagsubok, mga kapatid. Pero sabi ng salita ng Panginoon sa Mateo 11:28-30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo ibibigyan ko ng kapahingahan. Kaya tayo napapagod, hindi dahil ang daming gawain, masyado na tayong busy sa church. Hindi yon, mga kapatid, kundi minsan nakakalimutan natin na dapat pinagpipray natin hindi lang, Lord, kailangan ko ng pera. Lord, pa-advance naman kung payayamanin mo ako, Lord. Pa-advance naman. Hinihingi natin sa Panginoon material, mga kapatid. Hallelujah. Pero palagi pala dapat nating hiningi sa Panginoon yung kapahingahan. Kapag pagod ka na, humingi ka ng kapahingahan sa Panginoon. Sabi ng verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Kasi ang mundo ngayon, mga kapatid, nakakapagod na masyado, di ba? Ang daming problema. Paglabas mo pa nga lang sa church, mga kapatid, parang traffic, ano na naman kakainin namin, ano ibabayad ko sa ganito. Di ba, mga kapatid? Sabi dito, sa ating Panginoon, makakatagpo tayo ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. So, hindi naman pala nagbibigay si Lord ng mabigat na problema, mga kapatid.
Amen. Sabi pa ng unang Korinto, mga kapatid, or 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos. Amen. At hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. May pagsubok pa tayo ngayon. Taas ang kami na may mga pagsubok, mga kapatid. Amen. Sabi ng salita ng Panginoon, hindi tayo susubukin ng higit sa ating makakaya, mga kapatid. Sa halip, pagdating ng pagsubok, so may pagsubok pa rin ha, mga kapatid, di ba? Hindi ibig sabihin na Kristiyano ka na, wala ka ng problema, mga kapatid, di ba? Sabi dito, sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas. So gusto mong mag-akay, pero mahina ka, hingi tayo sa Panginoon ng lakas, mga kapatid, upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. So lahat ng problema, lahat ng pagsubok, na kung meron ka ngayon, kayang solusyonan ng Diyos, mga kapatid. May sagot si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hindi daw nagbibigay ang Panginoon ng problemang hindi natin kaya. Ito mga kapatid, madali lang siya sabihin. Pero pag dumadaan ka sa problema, ang hirap. Pero one thing is for sure, mga kapatid, malalagpasan natin kung panghahawakan natin ang salita ng Panginoon. Amen. Kasi ang salita ng Panginoon, kapag nag-rely ka sa promises ng Panginoon, mai-strengthen talaga yung faith mo. Hindi pwedeng hindi ka lalakas, mga kapatid. Kailan yung pagkakataon na humingi tayo ng lakas sa Panginoon or mayroon tayong mga disappointment sa buhay, na humingi tayo sa Panginoon lakas, pero parang lalo pa tayo ng hina pag nagbasa tayo ng Biblia, kapag nanalangin tayo. Di ba wala, mga kapatid? Walang ganong panahon, mga kapatid, na humingi tayo sa Panginoon ng lakas pero binigo niya tayo. Hindi tayo kayang biguin ni Lord, mga kapatid. Amen. Ang sarap isipin, mga kapatid, nakaka-inlove si Lord kapag inisip mo na kahit ano yung mga pagsubok mo sa buhay, hindi kang iiwan ng Panginoon, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hindi ka niya hayaang mag-isa ka sa mga pagsubok mo. Amen. Praise the Lord. Kaya wag natin sanang maramdaman na parang mag-isa na lang ako, parang ako na lang. Hindi yun, mga kapatid. Kasama natin palagi ang ating Panginoon. My third point is, minsan papalakpakan muna natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So kanina, mga kapatid, dapat lumalakad tayo sa liwanag. And second is, we need to be strengthened and be equipped, mga kapatid. Kailangan ready tayo. Alam niyo, mga kapatid, yung mga naririnig nating salita ng Panginoon tuwing may Bible study, tuwing may prayer night, mga kapatid, ano yan? Weapon yan. Amen? Kapag dumating yung pagsubok, sabi ng Panginoon sa salitang ito, sabi ng Panginoon, hindi niya ako iiwan, ipababayaan man. May encouragement. Kahit walang kaibigang mag-tap sa'yo na kumusta ka, kapatid, kapag may salita ka ng Panginoon, meron kang weapon, meron kang alas, kumbaga, mga kapatid. Hindi ka mawawalan, mga kapatid, ng pangako ng Diyos. Hallelujah. Kaya we should stay equipped, mga kapatid. Hindi pwedeng wala tayong kakayanan kasi binigyan tayo ng Panginoon ng kakayanan. Binigyan tayo ng Panginoon ng lakas, mga kapatid. Third, mga kapatid, before the last point, it says here, know the right direction. Siyempre, kung mag-aakay tayo, mga kapatid, kung tayo ay magpapagamit sa Panginoon to save the lost, we should know that the right direction, mga kapatid. And your source of direction should be reliable. Yung source, 'di ba sino ditong gumagamit ng Waze, mga kapatid? Taas ang kamay ng mga nagbumotor, Google Maps. 'Di ba, mga kapatid, ang daming mga app ngayon na pwede natin gamitin kapag hindi natin alam yung direction. Hindi natin alam yung pupuntahan natin, mga kapatid, di ba? Sabi natin, ayoko ng Waze kasi he cannot find Waze. Hindi, joke yun. Amen. Kasi yung Waze, kahit road close, hindi sinasabi, mga kapatid, gusto ko Google Map. So, naghahanap tayo ng reliable source of direction. Di po ba, mga kapatid? Hallelujah. So, anong ginagawa natin kapag hindi natin alam yung pupuntahan natin, mga kapatid? Kapag nawawala tayo, di ba naghanap tayo ng tamang daan? Tamang daan, hindi dating daan, mga kapatid. Sangang daan, isang daan.
Amen. So naghahanap tayo ng tamang daan, mga kapatid. Siyempre, kung babalik ka, kung saan ka nawala, ay mawawala ka ulit. Di po ba, mga kapatid? Hallelujah. Malulost ka ulit, mga kapatid. That's why we should know, mga kapatid, the way. Paano ka mag-guide or paano ka magiging tour guide kung ikaw mismo ay hindi mo alam yung dadaanan. Di ba? Minsan may mga ganun tayong kakilala, bida-bida, kala mo alam yung daan eh. Pero ay, toings, ligaw. Di ba, mga kapatid? Dito tayo dumaan sa ano? Di ba, mga kapatid? So dapat, yung source, mga kapatid, ng direction natin ay reliable. Hindi pwedeng, ay baka doon, hindi tayo maligaw. Hindi pwedeng baka-baka dito, mga kapatid. Tupa tayo, hindi tayo baka. Ngayon ko lang naisip. Tawa naman kayo, mga kapatid. Nakiusap eh. Tawa naman kayo. Amen. Praise the Lord. So, hindi pwedeng, baka pwede na to. Baka hindi naman ako maliligaw. Baka tama itong ginagawa ko. Hindi pwedeng, baka tayo mga kapatid at oo nga tayo ng oo nga. Oo nga, baka, oo nga. Ay, diba? Diba, mga kapatid? So, hindi tayo pwedeng maging guide, mga kapatid, kung tayo ay hindi natin alam ang direksyon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kapag tayo'y nawala, nagka-problema ka sa buhay, at nilapitan mo ay maling tao, yung kumari mo, shot puno lang yan, mare, wala na yung problema mo. Tara, di ba? Mali, mga kapatid, di ba? Isang ano lang yan, mojito, isang bote lang yan, di ba, mga kapatid? No, di ba, mga kapatid, babalik lang tayo sa same direction kung saan tayo na-lost, mga kapatid. And tayo, mga Kristiyano, no turning back na. Kapag tinawag na tayo ng Panginoon, wag na tayong bumalik. Wala nang balikan to, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kapag tayo nagsiset ng direction, mga kapatid, we should set the map correctly. Pag nag-pin ka sa Google Map mo, dapat kung saan ka pupunta, ay doon mo ipipin. Tama po ba, mga kapatid? Hindi yung, pupunta ako sa Imos, isiset ko muna ng Daang Hari. Pagdating ng Daang Hari, isiset ko muna sa ano. Ang dami mo pang dinaanan, mga kapatid. We should always, mga kapatid, pin, mga kapatid, on the right direction, mga kapatid. Alam niyo po ba yung mapa ng buhay natin? Sino nakakaalam? Diba sabi ko kanina, mga kapatid, we should set the map correctly, mga kapatid. And our map and our guide is always the Word of God. Amen. Ang salita ng Panginoon, mga kapatid, ay ang ating guide, mga kapatid. Kaya tinawag siya na Bible. Sino dito nakakaalam ng abbreviation ng Bible? Basic Instruction, B-I-B-L-E. Basic Instruction before leaving earth. Bago man lang tayo kunin ng Panginoon, may mapa tayo. At one thing for sure, mga kapatid, the Word of God is always reliable, mga kapatid. Our God is a reliable God, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, ng John chapter 14, verse 6, mga kapatid, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. Hallelujah. Jesus is the only way, mga kapatid. There's no other way. Amen. Hallelujah. Yung saya dito sa mundo, mga kapatid, yung saya na nakukuha natin paglabas natin sa church, it's all temporary. Yung relationship natin dito sa tao, it's all temporary, mga kapatid. Dapat yung relasyon natin ay makakapagdala sa atin man lang sa langit, mga kapatid. Diba? Yung relasyon natin, mga kapatid, dito sa mundo, hindi dapat sa impyerno yung punta natin. Sayang naman yung pagtubos sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kung yung way natin dito sa mundo ay pamali-mali, mga kapatid, kaya wag na tayong umalis sa Panginoon. Wag na tayong maghanap ng iba, mga kapatid. Sa ating Panginoon tayo mag-focus. Kesa sa mundo, mga kapatid, na maraming distraction, maraming disappointments. Amen. Paglabas mo pala, nakaka-stress na yung yung mga tao, mga kapatid, di ba? Magdadrive ka lang, kala mo, ang sarap-sarap mag-drive, easy-easy lang, kala natin, ang sarap mag-drive, ang cool. Pero nakaka-stress talaga, mga kapatid. Kung pwede lang may dala ka palaging itlog para
pag may pag may kamote. Para pag may kamote, isang bato, shwing. Andaw? Shwing. Amen. Di ba mga kapatid, nakaka-distract ang mundo, napakaraming stress sa mundo. Di ba, Mami Net? Magdadrive ka lang, yung mga motor na hindi titingin, yung hindi po lahat ng motor mga kapatid, sorry. Sorry na. Mamaya lagot ako sa mga motor. Di ba? May signal, pakaliwa, pero kakanan naman. E-bike. Ang gulo, mga kapatid, napakagaling. Very good. Kagaling, kainam nun, mga kapatid. Maraming distraction sa mundo, mga kapatid. Maraming stress sa mundo. Hallelujah. Maraming way ang mundo para iligaw tayo ng daan. Amen. Pero wag tayong paliligaw, mga kapatid. Nandito na tayo sa tamang pananampalataya, sa katotohanan na ang ating Panginoong Hesus lamang ang siyang daan, mga kapatid. He is the way. He is the truth. He is the life, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. And lastly, mga kapatid, hallelujah. Kung gusto mo, mga kapatid, na maging instrument to save the lost, you should never doubt God's calling. Amen. Hallelujah. You are called and chosen to save the lost. Tandaan mo yan. Kahit bata ka pa, ano man yung edad mo ngayon, mga kapatid, tinawag ka ng Panginoon, iniligtas ka ng Panginoon, not for yourselves, but also to save the lost. You are chosen, mga kapatid, hallelujah, to be part of God's master plan to save the lost. Amen. This church will not be enough, mga kapatid. You should not be contented that you are the only one in the family that you are sitting there, mga kapatid, and worshiping the Lord because part ka lang, mga kapatid, ng plano ng Panginoon na gamitin ka ng Panginoon, mga kapatid, para sa ikaliligtas ng mga mahal natin sa buhay, mga kapatid. Hallelujah. God did not made mistake, mga kapatid, when He called you or He has chosen you. Sabihin mo sa katabi mo, pinili ka ni Lord. Amen. Praise the Lord. Hindi man tayo piliin ang mundo, mga kapatid, sa kanila na yung mundo. Basta tayo, sa langit tayo, mga kapatid. Di ba? Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Alam niyo, mga kapatid, kahit gaano tayo makasalanan, ang dami na nating nagawang pagkakasala sa Panginoon, pagkakamali, palagi tayong pinipili ni Lord. Amen. Totoo yan, mga kapatid. God has chosen us, mga kapatid. You are chosen to be part of God's master plan, mga kapatid, to save the lost. Amen. Hindi siya nagkakamali. Hindi nagkakamali ang Diyos natin, mga kapatid. Naalala niyo yung story, mga kapatid, minsan na ikwento sa atin ng pastor. Gusto niyo ng kwento? Na walang kwenta. Hindi, joke lang. Amen. Praise the Lord. Naikwento sa atin minsan, mga kapatid, ng ating pastor. Yung isang lalaki na pumunta sa pharmacy nila, Sister Kim, mga kapatid. Pumunta yung lalaki, mga kapatid, at yung pharmacist ay nagkamali, mga kapatid. So, yung lalaki ay pumunta sa pharmacy. Kim, Miss Kim, Nurse Kim, diba, pabili ng, meron ba kayong gamot sa hiccups? Alam niyo hiccups, mga kapatid? Diba? Yung sinok. Sinisinok, mga kapatid. Meron po kayong gamot sa sinok? Yung babae naman, ay, ang ginawa niya, pumunta na siya sa lalaki, tinap niya yung likod ng lalaki. Ginanon niya. Hindi siya umimik, tinap niya lang yung likod. Diba pag sinisinok tayo minsan, inom ka lang ng tubig. Di ba wala namang gamot sa hiccups, mga kapatid. Amen. Tinapik niya lang yung, in-approach niya yung lalaki, tinapik niya. Tapos sabi ng babae, pagkatapik ng babae, sabi niya, nung pharmacist, sabi niya, Sir, may hiccups ka pa po? Meron ka po, sinisinok ka pa ba? Sabi nung lalaki, nung lalaki, mga kapatid, sabi, nung bumibili, ako wala, pero yung asawa ko nasa kotse, meron. Kasi hindi naman siya yung may kailangan ng gamot. Diba? Nag-assume yung pharmacist na siya yung may hiccups, pero yung asawa pala nung bumibili, mga kapatid, yung may, okay. Amen. So, nagkamali yung pharmacist, mga kapatid. Pero one thing for sure,
si Lord, nung pinili ka, nung tinawag ka, kaya nandito ka ngayon kasi hindi nagkamali si Lord sa'yo. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Mali pala mga kapatid. Hindi naman pala siya yung may sinok. Bakit mo naman kasi assuming no mga kapatid? Si Lord hindi nagkakamali mga kapatid. Nung niligtas tayo ng Panginoon, it's irrevocable. Ano ba yung irrevocable, sister? Not able to change. Hindi na babawi, hindi na marireverse mga kapatid. Recover, that's final. When God chooses you mga kapatid, nung niligtas tayo ng Panginoon, nung nakakilala tayo sa Panginoon, mga kapatid, that's final. Hindi ka niya nabibitawan mga kapatid. Kaya huwag tayong bumitaw sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Today mga kapatid, you are here with a purpose, mga kapatid. You are hearing this message with a purpose, mga kapatid. And to tell you how important you are to be part, mga kapatid, of saving the lost. Sana, all throughout, palagi nating naririnig lately, mga kapatid, na ang purpose natin sa mundo, hindi lang tayo yung iligtas ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Nung tinawag tayo ng Panginoon, nung niligtas tayo ng Panginoon, hallelujah, nung pinili tayo ng Panginoon, that is irrevocable. Hindi nagpapalit-palit ng isip ang Panginoon. Hindi siya nagbabago ng isip, mga kapatid. Amen. Siya lang yung lalaking hindi pa bago-bago ng isip, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hindi nagbabago ang isip ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. We need to realize, mga kapatid, it's important to save the lost before it's too late. Before we run out of time, mga kapatid. The biggest mistake we can assume is to always think that we always have time. Palagi kasi nating iniisip, mga kapatid, na, ay, okay lang, saka na ako maglilingkod sa Diyos kapag may time na. Kapag maluwag na yung schedule ko sa trabaho, kapag mayaman na ako, kapag nasusupply na ng Panginoon lahat ng pangangailangan ko, nagiging conditional yung paglilingkod natin sa Diyos. Nagiging conditional yung pagpapagamit natin sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. We always take advantage of time, mga kapatid. What if today is your last time? What if, mga kapatid, the clock stops ticking, mga kapatid, stop ticking for you? What if God tell you today, I have given you enough time? Or, I will give you one last time. What if sinabi sa atin ng Panginoon sa araw na ito, mga kapatid, na, last mo na to ha. Maglingkod ka na, magpatuloy ka na. Maging part ka na yung iba din maligtas, yung iba din makakilala sa Panginoon. Saka ako nakakain yung mga mahal ko sa buhay. Bata pa naman ako 20s pa lang ako teenager pa lang ako. Saka na ako mag-i-invite, I still have time. You're not sure, mga kapatid. Hindi ko sigurado. Paano ko sinabi ng Diyos, last day mo na? Diba maganon sa trabaho, mga kapatid? Pag nag-resign tayo, may last day. Diba? Ano yung gagawin mo sa last day? Lalo po ba tayong magpapariwara? O lalo nating pag-iigihin para wala tayong record ng masama, mga kapatid? Amen. Kung bibigyan tayo ng Panginoon, kung sasabihin ng Panginoon, this is one last time. Last na to. Diba, mga kapatid? Anong gagawin natin? Huwag nating i-take advantage, mga kapatid, yung oras na binibigay sa atin ng Diyos. Habang may oras tayo, maglingkod tayo sa Panginoon. Habang may oras tayo, magpagamit tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi ng Matthew chapter 24, verse 29 to 33, immediately after the distress of those days, the sun will be darkened and the moon will not give its light. The stars will fall from the sky, and the heavenly bodies will be shaken. Then will appear the sign of the Son of Man in heaven, and then all the people of the earth will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And he will send his angels
with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end to the heavens to the other. Amen. Basahin nga po natin sa Tagalog, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag ang mga sanga nito ay umuusbong at nagkakadahon na, alam ninyong malapit ng ang tag-araw. Amen. Gayon naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na siyang dumating. Halos narito na. Hindi lang malapit na dumating, halos narito na. Next verse, mga kapatid. Gayon man, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, ay malalaman niyo na and halos narito na. Amen. Praise the Lord. And next verse, 3. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng mga ito bago maubos ang salinlahing ito. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, ang sinasabi ng Panginoon, mga kapatid, sabi dyan, then will appear the sign of the Son of Man in heaven, mga kapatid. Yung mga tao na nananampalataya sa ating Panginoon, kukunin niya. Kasi kaya natitake advantage natin yung oras, inisip natin na, hindi pa naman magugunaw ang mundo, okay lang, magpapapetiks-petiks mo na ako. Paano kung hindi mo na ma-reach yun? Paano kung kunin ka na ni Lord, bago pa siya dumating, mga kapatid? Amen. Bago pa yung pagbalik ng Panginoon, mga kapatid. Kaya wag nating hahayaan, mga kapatid, na hindi tayo makasama. Amen. Because, mga kapatid, wag natin hayaan na hindi natin makasama yung mga mahal natin sa buhay just because you refuse to reach out. You refuse to save the lost, mga kapatid. Nagpabaya tayo, mga kapatid, na okay lang. Nagpapetiks-petiks tayo. May ministry na ako sa church, okay na ako. Amen. Hallelujah. Huwag natin hayaan, mga kapatid, na merong isa man lang sa mahal natin sa buhay na hindi natin makasama sa langit or hindi makasama sa pagbabalik ng Panginoon dahil nagpabaya tayo. Alam niyo, mga kapatid, yung ibang bagay sa buhay natin, okay lang na mapabayaan natin eh. Pero yung paglilingkod natin sa Diyos, hindi natin pwedeng pabayaan. Or hindi natin pwedeng ipaubaya sa iba, mga kapatid. Amen. Hallelujah. How does it feel, mga kapatid, to be lost? Ano ba yung pakiramdam natin, mga kapatid, kapag lost tayo? Kapag tayo nasa dilim, mga kapatid? Yung illustration kanina, mga kapatid, na kung meron daw 100 tupa at nawala yung isa, hindi ba hahanapin ng shepherd yung isang nawawala? Iiwan niya yung 99 at hahanapin niya yung isang nawawala, mga kapatid. Bakit kaya handang iwan ng shepherd yung 99 at hanapin yung isa, mga kapatid? Because God knows, the shepherd knows how it's like, mga kapatid, how it feels to be out there, mga kapatid, in danger. Alam ng shepherd, mga kapatid, na maraming mananakmal, maraming nasa kadiliman, mga kapatid, mahirap pumunta sa isang lugar na lost ka, mga kapatid. Mahirap ma-lost sa buhay. Did we experience that, mga kapatid? Emotionally speaking, mga kapatid, hindi yung physically na nawawala ka. Pero di ba at some point sa buhay natin, parang hindi natin alam yung gagawin natin. Yung okay ka naman, pero parang lost ka, parang hindi mo alam yung gagawin mo. What's next for me? Hindi natin alam yung instruction, wala tayo sa light, mga kapatid. Hallelujah. So this, mga kapatid, I have here tali, mga kapatid. This represent your commitment to the Lord. Commitment mo to sa Panginoon. And you tie it with worship, mga kapatid. Your commitment and your worship to the Lord, mga kapatid. So, mas mahaba na siya, mga kapatid, di ba? Kanina maikli lang siya,
Ngayon, mas mahaba na siya. And then, habang tumatagal ka sa Panginoon, lumalago yung worship mo, yung prayer life mo, mga kapatid. So, nagiging mas mahaba na yung tali, mga kapatid. And this one is your passion for soul. So, you tie it again, mga kapatid. You are so committed to worship. You worship the Lord. You are so committed with your prayer life, mga kapatid. You have passion for your soul. And now you have a long time, mga kapatid. Alam niyo, kapag nawawala tayo, ang hirap maghanap ng direksyon, mga kapatid. What's crucial in being lost, mga kapatid, kapag tayo ay nawawala? Listen to me, mga kapatid. When we get lost, when you get lost, mga kapatid, you have 3 options. Kapag hindi mo na alam yung gagawin mo sa buhay mo, nadidepress ka na, nai-stress ka na, walang direksyon yung buhay mo, madilim, napapagod ka, you have 3 options when you are lost. One is to stop kasi pagod ka na eh. Ayoko nang maghanap pa ng direksyon kasi nakakapagod. Paulit-ulit. Paikot-ikot lang ako. Ang dilim pa rin. Hindi ko pa rin nakikita yung kalooban ng Panginoon. So, nadidetach na naman, mga kapatid, yung passion, yung commitment, yung worship, yung prayer life. Kasi, you stop. Nakakapagod kasi. Paulit-ulit na kasi yung nangyayari sa buhay ko. Paulit-ulit lang yung sitwasyon ko, yung relasyon namin, ganito. Paulit-ulit lang. So that's your option when you get lost. Another thing is, isa pang option is, you continue being lost because you lose hope. Kapag nawawala ka, imagine, mga kapatid, pikit niyo yung mga mata niyo, saglit, mga kapatid. Madilim, wala kang nakikita. Sabi ko kanina, first thing is, nag-stop ka na. Nag-stop ka nang magpatuloy sa paglilingkod mo sa Panginoon kasi napagod ka, mga kapatid. And the next is, you stop or you continue being lost because you lose hope, mga kapatid. Yes, lumalakad ka pa rin, nagpapatuloy ka, pero nasa dilim ka pa rin, mga kapatid, kasi nawalan ka na ng pag-asa. Hindi na siguro ako magbabago. Hindi na siguro mababago yung mahal ko sa buhay, yung asawa ko, yung anak ko. Hindi na siguro mababago yung kaibigan ko. So you get tired, you lose your hope, mga kapatid. And the last option is, you keep going and find your way out. I hope, mga kapatid, we always choose the third one. That no matter how dark it is, mga kapatid, out there, kahit gaano kadilim yung sitwasyon natin sa buhay, mga kapatid, pipiliin nating magpatuloy. Pipiliin nating magkaroon ng pag-asa, mga kapatid. Mahirap mahiwalay sa Panginoon, mga kapatid. Pastor once said, separation from God means no hope. Kapag tayo ay humiwalay na sa Panginoon, mawawalan tayo ng pag-asa, mga kapatid. Because He is the source of our hope, mga kapatid. Isaiah chapter 40 verse 31, mga kapatid. It says, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mapapagod tayo, mga kapatid, pero magpapatuloy tayo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Every day, mga kapatid, we should not let anyone be hopeless and lost. Kung sa mga oras na ito malakas ka, grabe yung pag-asa mo sa buhay, baka yung katabi mo hindi. Baka yung kapatid mo hindi. Baka yung kaibigan mo hindi. Baka yung mga mahal mo sa buhay hindi. So every day, mga kapatid, we have the responsibility to include everyone, mga kapatid, in our prayer. Hallelujah. We should not let anyone be hopeless. We should not let anyone be lost, mga kapatid. Because kung malakas ka, I'm sure you once
experience being lost, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, ang katangian ng isang tupa, di ba, pinag-usapan natin yung lost sheep, mga kapatid. Ang isang tupa ay maamo. Pero ang tupa, they don't have the defense mechanism, mga kapatid. Powerless. Ang tupa, mga kapatid. Hallelujah. Wala siyang kakayanan. Maamo lang sila, mga kapatid. 'Di ba ang usa, meron silang, karamihan sa mga animals, mga kapatid, 'di ba meron silang defense mechanism, mga kapatid. Alam nyo ba ang tupa wala? Alam nyo ba, mga kapatid, na ang tupa kapag nabuwal, hindi nila kayang tumayo mag-isa. Kailangan nila ng shepherd na aalalay, mga kapatid, na tutulong, mga kapatid. The sheep cannot stand on their own. They are helpless, mga kapatid. They need a shepherd. Minsan malakas tayo, akala natin hindi natin kailangan ng Diyos. Kapag marami tayong pera sa bank accounts natin, kapag okay yung buhay natin, marami tayong grocery, maganda yung kalusugan ng mga mahal natin sa buhay, we tend to think na hindi ko kailangan si Lord. Amen? We tend to think, mga kapatid, na we don't need the power of God. But just like the sheep, mga kapatid, we always need a shepherd. At kahit saan tayo maligaw, hahanapin tayo ng Diyos. Amen. Huwag tayong magselos, ma-envy, mga kapatid, dun sa 99. Yung 99 minsan, Lord, bakit yung isa hinanap mo? Ako, yung 99, part of the 99. Hindi ba ako hinanap? Because God knows that you are already in a safe place, mga kapatid. Hallelujah. Maaari po ba akong umiling ng 5 volunteer, mga kapatid, dito sa unahan? Praise the Lord. Sir Grace, Brother June, Sir Kim. Amen. Praise the Lord. So, this, mga kapatid, amen. Praise the Lord. Ay, Kuya Pataling na lang po. Praise the Lord, sister. Amen. So, this is, although hindi siya ganun kahaba, mga kapatid. So, this represents your commitment, your worship, your prayer life, mga kapatid, and your passion. So, she is a disciple, mga kapatid. At, okay lang po ba paki-blindfold po? Amen. Praise the Lord. So, at some point in our lives, mga kapatid, abot po ba? Pwede po bang hawakan mo na lang, Sister Grace? Isa. Ay, ikaw po. Yan. So, at some point, mga kapatid, sa buhay natin, tayo ay, ganito yung pakiramdam natin. Wala kang makita, sister. Okay lang po ba, lumakad po kayo, kahit saan nyo po gusto. Yung naka-blindfold po natin, kapatid. Sige, lakad po. Amen. So, randomly, you just continue walking, mga kapatid. Amen. Minsan, praise the Lord. Minsan, ganito tayo, mga kapatid. Okay lang po. Di ba, mga kapatid, nagbabanggaan sila, hindi nila nakikita na, baka dun sa harap, mahulog sila, mapahamak sila, they feel unsecured. They feel, mga kapatid, na madilim. Di ba, mga kapatid? At some point in our lives, ganito yung nararamdaman natin. Ganito tayo. Powerless tayo, just like the sheep, mga kapatid. Wala tayong clue kung ano yung sang direction ba tayo dapat pupunta. Amen. Ang nakikita lang nila, mga kapatid, ay darkness. Tama po ba? Wala po kayong nakikitang liwanag. Kapag wala tayong nakikitang liwanag, wala tayong direction, mga kapatid. Hallelujah. Kapag napagod ka na magpatuloy,
Amen. Hallelujah. Imagine, one of these, our brethren, mga kapatid natin, imagine nyo na isa sa kanila yung mahal nyo sa buhay. Sometimes, this is your husband, your wife, your siblings, your friends. Ganito yung sitwasyon nila, mga kapatid. Clueless, powerless. Wala silang magawa sa buhay, mga kapatid. Puro darkness lang nakikita nila, mga kapatid. Imagine, sometimes this is your family member. This is your friend. Ang dilim, wala silang makita. Maybe, some of them, with the choices that they have kanina, mga kapatid, maybe some of them, they stop na kasi pagod na sila, mga kapatid. Maybe some of them, they continue, but they lose hope. Maaring iba sa mga mahal natin sa buhay, nagpapatuloy sila pero wala na silang pag-asang makalabas sa sitwasyon nila. And isa sa kanila, mga kapatid, they keep going and they find their way out, mga kapatid. So sometimes, these are your loved ones. This is our loved ones. Mga mahal natin sa buhay na hindi alam yung gagawin, hindi natin maakay-akay, mga kapatid. Hindi natin alam kung papaano. And sometimes, this is you. Kahit nasa Panginoon ka na, sometimes you feel lost, mga kapatid. There is no way out. Pero kung magiging part tayo, mga kapatid, hallelujah, na ma-reach out, hallelujah, ang mga mahal natin sa buhay. Amen. Hallelujah. Yung mga hopeless nating mga mahal natin sa buhay, mga kapatid, yung hindi pa sila nakakilala sa Panginoon. So, she is the disciple, mga kapatid. And the disciple, or this is you that is connected with God. You are connected with Jesus Christ. So, ang gagawin niya, mga kapatid, dahil ikaw, nag-connect ka, dahil ikaw, nakipag-usap ka, lumabas ka, humayo ka, nag-share ka ng Word of God, nag-share ka ng hope, ng commitment, ng worship, ng prayer life, because you prayed, merong isang lumalakad, mga kapatid, na, sige, lakad ka, baybayin mo sis yung ano. Yan. Sige, keep walking lang, sister. So dahil nagpagamit ka sa Panginoon, you have now connected, praise the Lord, one of the soul, mga kapatid, sa ating Panginoon. Amen? So this is your loved ones, mga kapatid, trying to connect, mga kapatid. Praise the Lord. So you're lost, mga kapatid. Blindfolded sila. They can't see anything. They can see, mga kapatid, the light that we have. They feel, mga kapatid, depressed. They feel hopeless. But because you connected yourselves to them, they are now connected with God, mga kapatid. They are now found, mga kapatid. Hallelujah. At wag natin hahayaan na may isa man sa mahal natin sa buhay, mga kapatid, na hindi nakakonect sa Panginoon. Because this rope is their hope. You are their hope, mga kapatid. Ikaw yung pag-asa ng mga mahal mo sa buhay. Amen? At sometimes this is you. Sometimes you feel lost too, mga kapatid. Kahit na sa Panginoon ka minsan, madilim yung nakikita mo. Wala kang nakikita kundi kadiliman. Nawawalan ka ng pag-asa. Baka hindi na ako makatapos ng pag-aaral. Baka hindi na ako ma-promote. Baka hindi ko na marating yung mga pangarap ko. Hallelujah. If you are lost today, mga kapatid, hallelujah, please know that the shepherd is looking after you. You are so valuable that the shepherd will do whatever it takes to bring you back in His safe place. Amen. So, pakitanggal na po. So, eventually, mga kapatid, hallelujah, because you are passionate, because you are prayerful, because you are worshiper, mga kapatid, because you are committed, amen, you are able to see
the goodness of God, the creation of God, the salvation of God, mga kapatid. So if you are lost today, mga kapatid, ang Panginoon nakatingin sa atin. At some point sa buhay natin, tayo yung lost. Hindi lang yung mga mahal natin sa buhay. We feel that we are in the darkness, mga kapatid. The Psalms 23, verse 4 to 6 says, "Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepared a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cups overflows. Surely," hindi maybe nakalagay dito, mga kapatid. Sabi dito, "Surely, your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Dumaan man ako sa dilim, na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan." Kapag nasa Panginoon tayo, we have nothing to fear, mga kapatid. We don't need to fear the darkness anymore because He is the source of light. Pagkat ikay aking kaagapay, sabi dito, mga kapatid, ang tungkod mo at ang pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko, sa aking ulo langis ay binubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihat, pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman. So mga kapatid, you may be seated na po. Thank you po. Praise the Lord. Kahit gaano kahirap yung buhay natin, kahit gaano nawala ka na, you lose track, mga kapatid, nawala na tayo sa Panginoon, huwag tayong mawala ng pag-asa, mga kapatid. God is always looking after us. Sabi ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan, iba, mga kapatid. Kapag nawalan ka ng pag-asa, ibig sabihin, nawala na yung pananampalataya mo sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Huwag natin hahayaan, mga kapatid, na yung madilim nating sitwasyon ay maging hadlang para hindi natin makita yung inihanda sa ating mga pagpapala ng Panginoon. That's why hindi tayo pwedeng tumigil ngayon, mga kapatid. We cannot stop in the middle of the darkness because you will never find light there, mga kapatid. But I'll tell you, mga kapatid, hallelujah, the darkness is powerless in the light. Kapag nasa liwanag ka, nasa Panginoon ka, mga kapatid, kahit dumilim yung paligid mo, makikita mo rin pa rin ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, hallelujah, if you feel hopeless, kung ikaw yung nawawala, you feel lost, at ikaw yung pagod na, tumayo ka ulit, mga kapatid. Tumayo ka ulit, humingi ka ng lakas sa Panginoon. Humingi ka ng guidance sa Panginoon, ng tamang direction sa Panginoon. Humingi ka ng light sa Panginoon, mga kapatid. Our God is a reliable God. He is able. He's able to change your situation. He's able, mga kapatid, to provide your needs. Hallelujah. Yung kailangan natin, kaya yung gawa ng paraan ng Diyos, mga kapatid. God provides everything we ever needed in the very beginning, mga kapatid. Hallelujah. Kaya wag natin hayaan yung mga disappointments magbibigay sa'yo ng dilim. Wala kang pambayad ng bills, dumidilim na naman yung sitwasyon mo. Na-disappoint ka lang sa kapatid mo, sa kaibigan mo, dumilim na yung sitwasyon mo. Wag natin hahayaan na nandun lang tayo sa sitwasyon na yun, mga kapatid. It's always make sure we find our way out, mga kapatid. God knows, kaya natin to, mga kapatid. Alam ng Diyos, kaya mo yan. Sabi nga sa binasa natin kanina, mga kapatid. Walang ibibigay ang ating Panginoon ng pagsubok na hindi natin kaya. Baka kaya nandyan ka sa sitwasyon na yan, mga kapatid. Dahil gusto ng Panginoon, mag-rely ka sa Kanya. Gusto ng Panginoon,
Yung light niya, yung hanapin mo. Yung direction mo, yung direction niya, yung sundin mo, mga kapatid. Are you feel hopeless today, mga kapatid? Are you that one lost sheep na parang walang direksyon? Na parang hindi mo na kayang magpatuloy? Na parang ang hirap bumalik sa paglilingkod? Ikaw ba yon, kapatid? Amen. Hallelujah. I'll tell you na may Diyos sa'yo. God is very much willing, hallelujah, to bring you back in your safe place. And that is in the presence of God, mga kapatid. When you are separated with God, there is no hope. Kapag natumba ka, maaring sa umpisa, okay pa, mai-enjoy mo yung pagtalikod mo sa Panginoon. Yung hindi mo pagpunta sa gawain, maaring sa umpisa okay ka, pero darating yung panahon na matutumba ka, matitisod ka, at wala ka ng ibang aasahan kundi ang Panginoon. Si Lord lang yung pag-asa natin, mga kapatid. When we are with God, we always have hope, mga kapatid. No matter, hallelujah, hallelujah, Jesus, no matter how difficult our situation is, God is always willing, mga kapatid. Hallelujah. Ang gusto ng Panginoon, kapatid, nandun ka lang sa kamay niya. Kasama nung 99, kasi doon safe ka. Doon, hallelujah, kaya kang pakainin, kaya kang bigyan ng liwanag, kaya kang gabayan. Hindi ka aatakihin ng kaaway because you are in the hands of God, mga kapatid. Our very safe place is always in the hands of God, not outside the church, mga kapatid. No matter how difficult it is, mga kapatid, stay with God. Stay in the church. Hallelujah. At huwag din natin nahayaan na may mahal tayo sa buhay na nandun lang sa labas habang nakikita natin may gera doon, may danger doon. Pero ikaw nasa loob ka, safe ka. Pero paano yung mga mahal mo sa buhay? We should start having compassion with soul that is lost, mga kapatid. Sometimes, you are the shepherd. Hahanapin mo yung nawawalang tupa. But sometimes, ikaw yung nawawalang tupa. Ano man yung sitwasyon natin, mga kapatid. Hallelujah. Stay with God. Inside the church, mga kapatid, inside the presence of God, that is our safe place, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng awit kanina, dumaan man ako sa dilim, na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay. May kaagapay po ba tayo ngayon, mga kapatid? Hallelujah. Nahihirapan ka na ba sa sitwasyon mo, kapatid? Hindi mo ba alam yung gagawin mo? Napapagod ka na ba, mga kapatid? Don't let that happen. Minsan, nag-aantay tayo ng rescue. Minsan, tayo yung kailangan ng rescue, mga kapatid. And when we have the chance to rescue someone else, let's do our best. Promise to God, mga kapatid. Di ba, sa labas, kapag may napapahamak, kahit hindi naman natin nakikilala, we feel bad. Pag may nadaanan kang aksidente sa labas, nafe-feel bad ka, you feel sorry for the person, kahit di mo alam. Imagine that's your loved ones that is in danger, that is in a war. Alam mo, may weapon ka, pero hindi mo ginagamit. Alam mo, you are capable of saving them, but you don't do it. You are so complacent. Lord, okay na ako, naglilingkod na ako, malakas ako. What if ikaw yung nandun sa sitwasyon nila? What if ikaw yung hindi nakakakilala sa Panginoon? What if ikaw yung hopeless? What if ikaw yung nawawalang tupa, na nabuwal, natisod, at walang tutulong sa'yo? What if ikaw yung nasa darkness, na wala ka nang nakikitang liwanag? That's always, mga kapatid, do our best. Hallelujah.
to include them. You maybe cannot reach them, their names, sa labas, di ko naman kilala eh. Wala akong pakialam. Di naman sila yung mahal ko sa buhay. What if sila yung nakakakilala at ikaw yung walang alam sa Panginoon? Di po ba mga kapatid? What if ikaw yung nawawalan ng pag-asa mga kapatid? Di ba ang hirap? Di ba ang hirap bumangon kapag nalugmok na tayo? Kapag walang aakay? Today, mga kapatid, I want to tell you, mang-akay tayo hanggat kaya natin, hanggat may lakas tayo, hanggat may oras tayo. Kasi pag sinabi ni Lord, time's up, I've given you enough chance, I've given you enough time. Nabigyan na kita ng oras, mahaba na. Tapos wala ka ng oras. Hingi pa tayo sa Panginoon kapag wala na tayong chance. Today, I tell you mga kapatid, na sa panahon na wala tayong pag-asa, we should always reach out. Not only we reach out to other people, pero palakasin mo din yung sarili mo. Kasi kahit gaano ka kalakas ngayon, mapapagod ka rin kapag hindi ka nakakonect sa Panginoon. Tayo tayong lahat sa mga oras na ito, mga kapatid. Hallelujah. Huwag natin hahayaan na isa sa atin, mga kapatid, ay mawala. Amen. If you are feeling lost today, mga kapatid, God knows, alam ng Panginoon kung lost ka ngayon o malakas ka ngayon. Kung malakas ka ngayon, ipagamit mo yung lakas mo to save the lost, mga kapatid. At kung ikaw naman yung nanghihina ngayon, huwag tayong mawala ng pag-asa, mga kapatid. Si Lord yung pag-asa natin, mga kapatid. Yes, alam na Lord yung sitwasyon natin. Alam ng Panginoon, mahirap yan. Alam ng Panginoon, nasasaktan ka. Alam ng Panginoon na paulit-ulit lang yung sitwasyon mo. Parang hindi ako umaabanti, Lord. Habang nakapikit yung mata mo sa mga oras na ito, always remember, kapag hindi tayo nakakonect sa Panginoon, hallelujah, palaging darkness lang yung makikita mo. Sometimes we are lost, mga kapatid. But now we are found before the sound, before the trumpet sounds, mga kapatid. Bago tayo kunin ng Lord, ng ating Panginoon, bago dumating ang Panginoon, magpagamit tayo sa Panginoon, mga kapatid. Hindi mo kaya mag-isa yan. Alam ng Diyos, minsan naglalakas-lakasan tayo. Alam ng Diyos kung saan yung breaking point mo. Alam ng Diyos pag wala ka ng commitment, pag wala ka ng worship, pag wala na yung prayer life mo, pag wala ka ng passion sa kaluluwa. Kasi alam ng Diyos kung kailang pagod ka na. Pag pagod ka na, palalakasin ka ng Panginoon, kapatid. Alam ng Panginoon yung breaking point natin, mga kapatid. Hallelujah. Sa araw na ito, mga kapatid, pwede bang itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. At mamaya, after you pray, you tap someone to feel included, mga kapatid. Na hindi nag-iisa yung katabi mo, yung kapatid mo, lost ka man minsan. Hallelujah, I am here. Hindi ka nag-iisa. Hallelujah, ganun yung ginagawa sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Kapag tayo nawawala, hinahanap tayo ng Diyos, mga kapatid. Hindi niya hahayaan, hallelujah, na magpatuloy kang lost. Hindi niya hahayaan na wala kang lakas. Hindi niya hahayaan, mga kapatid, na lumakad kang hopeless. Hallelujah, sa mga oras na ito. Hallelujah, nandito ang ating Panginoon. Hallelujah. Hinahanap ka ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Let's reach out to God. Hallelujah. Let's recharge. Mga kapatid, palakasin ulit natin ang ating mga sarili. Hingi tayo ng kalakasan sa Panginoon. Hallelujah.